Kine-question po ng ilang mambabatas at eksperto ang deklarasyon ni Pangulong Duterte ng martial law sa Mindanao. Pero ang Mindanao Bloc ng Kamara, suportado ang Pangulo. Ano-ano nga ba ang basehan para magdeklara ng batas militar? Tinutukan po yan ni Sandra Aguinaldo. Declared martial law for Mindanao. Ang pagdedeklara ng batas militar sa Mindanao ni Pangulong Duterte, kinukwestiyon ni Attorney Christian Monsod na isa sa bumalangkas sa 1987 Constitution. Para daw kasi maideklara ang martial law ngayon, kailangan daw may invasion o pananakop ng ibang bansa o kaya ay rebellion na ang definisyon ayon sa Revised Penal Code ay armadong pag-aklas laban sa gobyerno na ang layunin ay kumalas sa Pilipinas. Yung interview, the LGU is in control of Marawi. And how can there be rebellion here na they're trying to to slice out or carve out and remove from the integrity and sovereignty of the Philippines. In fact, there may be rebellion, but if it's not needed by public safety, it should not be declared as well. Sa ilalim ng martial law, ang militar ang magpapatakbo ng gobyerno sa lugar na nasasakop nito. Matapos ideklara, sabi ng Saligang Batas, kailangan mag-report ang Pangulo sa Kongreso sa loob ng 48 hours o hanggang alas 10 bukas ng gabi. Maaaring mag-joint session ng Kongreso upang pagbotohan kung aaprubahan o ibabasura ang deklarasyon ng martial law. Sa loob naman ng 30 araw, maaaring i-review ng Korte Suprema ang idineklarang martial law kung may dudulog sa hukuman. Pero meron ng ilang mambabatas na kumukwestiyon din sa martial law. Yung pag-declare ng martial law for the whole of Mindanao ay hindi kinakailangan. At ang sa akin dito, napansin ko lang doon sa pag-declare niya, parang naging yung trigger happy na kating-kating mag-declare na hindi man lang binigyan man lang ng konting panahon yung armed forces to give an assessment or makontrol man lang yung situation. Nagkaroon po nitong mga mararahas at teroristang aksyon ng Maute Group sa Marawi City. Bakit po batas militar sa buong resyon ng Mindanao? Si House Speaker Pantaleon Alvarez, suportado raw ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Yung kaguluhan ay nasa Marawi ngayon, no? Pero yung mga terorista, I think, are everywhere. I'm sure everywhere in Mindanao and if not sa buong Pilipinas. Kasama si Alvarez sa Mindanao Bloc sa Kamara na nagpulong kanina ukol sa issue. Lubos daw silang nababahala sa nangyari sa Marawi kaya't suportado raw nila ang martial law ng Pangulo. Kailangan yung implementation ng martial law will be in such a way na hindi magkakaroon ng maraming sympathizers yung kalaban kung hindi madiminis sila. Kabilang sa nais nilang malaman kung nagkaroon ba ng failure of intelligence kaya't lumala ang sitwasyon. Kanina, ipinakita ni Senador Juan Miguel Zubiri sa kanyang privilege speech ang video at mga litrato ng mga miyembro ng Maute na malayang nagmamando sa kalsada ng Marawi. We should take this as a chance to finally disarm them and deal with their sympathizers from some LGUs coddling these terrorists. Shouldn't we also hold accountable our officials who failed to detect such activities? Nagtataka rin daw si Senador Ping Lacson kung bakit lumala ang sitwasyon, gayong sinasabi ng militar na planado ang operasyon nila sa Marawi. Upang tugisin si Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon. Paanong nakapasok yung ganong karaming armed group? Tapos at the time when the PNP was conducting operations sa Hapilon, di ba? Nababahala naman si Monsod na sinusubukan ni Duterte ang kanyang kapangyarihan bilang paghahanda sa authoritarianism o one-man rule. I'm just afraid that this is a first step on testing the boundaries of the prerogatives and acceptance by the people of what he's doing. So we must be very careful and think about this. Are we really willing for the president to introduce authoritarianism again in our country? Paalala din Monsod sa publiko, kahit may martial law, hindi ito nangangahulugang suspendido na ang konstitusyon o mga batas na pumoprotekta sa karapatang pantao.
Halimbawa, hindi raw maaaring pasukin ang mga bahay sa Marawi nang walang search warrant. Yun nga lang kung ipipilit daw na rebellion ang nagaganap sa Marawi City, pwedeng mangaresto nang walang warrant of arrest. Rebellion is a continuing crime. No? If there is really rebellion, classify this as rebellion, it's a continuing crime. So there can be warrantless arrest, for example. It's a continuing crime. But I don't think this qualifies as rebellion under the penal code. Sa isang pahayag naman, sinabi ng Integrated Bar of the Philippines na wala itong nakikitang dahilan para questionin ang deklarasyon ng martial law sa ngayon. Malinaw umano sa saligang batas na may kapangyarihan ng Pangulo na magdeklara nito. Makakaasa din daw ang publiko na malinaw sa konstitusyon na hindi mababawasan ang kanilang mga karapatan. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.